ang propetang nilamon ng isang halimaw. Sa gitna ng walang hanggang karagatan, habang hinahampas ng malalakas na alon ang dagat, isang lalaking itinapon mula sa barko ang biglang nilamon ng isang dambuhalang nilalang sa kailaliman. Ang kanyang sigaw ay nalunod sa dagundong ng tubig at sa isang iglap nilukob siya ng kadiliman, isang buhay na libingan sa loob ng isang nilalang na higit pa sa kanyang imahinasyon. 3 araw, 3 gabing pagkalunod sa takot, pagsisisi at panalangin. Habang siya'y nag-aagaw buhay sa loob ng halimaw ng dagat, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang magtatakda ng kanyang tadhana. At sa utos ng makapangyarihan, ang dagat ay muling lalagaslas at ang inakalang kanyang katapusan ay magiging isang bagong simula. Ito ang kwento ni Jonas, isang lalaking tumakas sa tawag ng Diyos, ngunit hindi kailanman makakatakas sa kanyang plano. Noong unang panahon sa lupain ng Israel, may isang lalaking nagngangalang Jonas, anak ni Amitay. Siya ay isang propeta ng Panginoon, hinirang upang ipahayag ang kaniyang mga mensahe sa mga tao. Isang araw, dumating ang salita ng Panginoon kay Jonas na may isang nakagugulat na utos. Bumangon ka, pumaroon ka sa malaking bayan ng Ninive at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Subalit, hindi sumunod si Jonas. Sa halip na sundin ang utos ng Panginoon, nagpasya siyang tumakas. Nagpunta siya sa baybaying lungsod ng Joppa, kung saan nakakita siya ng barkong patungo sa Tarsis, isang malayong lupain sa kanluran. Sa paniwalang makakatakas sa presensya ng Panginoon, sumakay siya sa barko at naglayag, pilit na lumalayo sa kanyang misyon mula sa Diyos. Habang payapang naglalayag ang barko, nagpadala ang Panginoon ng isang malakas na bagyo sa dagat. Humagulgol ang hangin at lumaki ang mga alon, hinampas ang barko ng sobrang lakas na para bang ito'y mawawasak. Nataranta ang mga veteranong mandaragat na sanay sa bagyo. Isa-isa silang nanalangin sa kani-kanilang Diyos, umaasang sila ay maliligtas. Sa matinding takot, inihagis nila ang mga kargamento sa dagat upang gumaan ang barko at manatiling lumutang. Samantala, si Jonas ay nasa ilalim ng kubyerta, mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa nagaganap na kaguluhan. Nagulat ang kapitan nang matagpuan siyang natutulog sa gitna ng bagyo, at siya'y ginising at sinabihan, "Bakit ka natutulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at hindi tayo mapahamak." Patuloy ang pag-ungal ng bagyo, kaya't napagpasyahan ng mga mandaragat na magpalabunutan upang matukoy kung sino ang may kasalanan sa sakunang ito. At bumagsak ang kapalaran kay Jonas. Humarap sila kay Jonas at tinanong, "Sabihin mo sa amin, ano ang iyong trabaho, saan ka nanggaling, ano ang iyong bayan, kanino kang lahi na bibilang?" Sumagot si Jonas, "Ako ay isang Hebreo at sinasamba ko ang Panginoon, ang Diyos ng langit na lumikha ng dagat at ng tuyong lupa." Nang marinig ito, lalo silang natakot sapagkat nalaman nilang si Jonas ay tumatakas mula sa Panginoon. "Ano itong ginawa mo?" sigaw nila. Habang patindi ng patindi ang bagyo, tinanong nila si Jonah, "Ano ang dapat naming gawin sa iyo upang humupa ang dagat?" Agad siyang sumagot, "Buhatin ninyo ako at ihulog sa dagat at titigil ang bagyo. Alam kong ako ang dahilan ng malakas na bagyong ito." Ayaw siyang saktan ng mga mandaragat, kaya't sinubukan nilang magsagwan pabalik sa pampang, ngunit lalo pang lumakas ang bagyo. Sa huli, nanalangin sila sa Panginoon, "Panginoon, huwag mo kaming hayaang mamatay dahil sa taong ito. Huwag mo kaming papanagutin sa kanyang buhay, sapagkat ginagawa mo lamang ang nais mo." Sa ayaw man nila, binuhat nila si Jonas at inihulog sa dagat. Agad na humupa ang bagyo at muling kumalma ang dagat. Napuno ng pagkamangha ang mga mandaragat sa kapangyarihan ng Diyos, kaya sila'y naghandog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Samantala, naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda na lumunok kay Jonah. Nanatili siya sa loob ng tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sa loob ng madilim at masikip na lugar na iyon, siya ay nanalangin sa Panginoon.
Sumigaw siya, pinasalamatan ng Diyos sa pakikinig sa kanya kahit sa gitna ng matinding paghihirap. Kanyang kinilala na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Pagkalipas ng 3 araw, inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwal nito si Jonas sa tuyong lupa. Muli, sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Bumangon ka, pumunta ka sa dakilang lungsod ng Nineve at ipahayag ang mensaheng ibibigay ko sa iyo." Sa pagkakataong ito, sumunod si Jonas at naglakbay patungong Nineve, isang napakalaking lungsod na kailangang lakbayin sa loob ng 3 araw. Pagdating niya, kanyang ipinahayag, sa loob ng 40 araw ang Nineve ay wawasakin. Laking gulat niya nang maniwala ang mga tao sa babala ng Diyos. Nagsimula silang mag-ayuno at mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, nagsuot sila ng sako bilang tanda ng pagsisisi. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumaba siya mula sa kanyang trono. Hinubad ang kanyang maharlikang kasuotan, nagsuot ng sako at naupo sa abo. Naglabas siya ng isang kautusan. Sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlika, huwag hayaang kumain o uminom ang sinumang tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay dapat magsuot ng sako bilang tanda ng pagsisisi. Lahat ay dapat manalangin ng taimtim sa Diyos at talikuran ng kanilang masasamang gawain at karahasan. Baka sakali sa kanyang habag magbago ang isip ng Diyos at iligtas tayo sa kanyang poot. Nang makita ng Diyos ang kanilang pagsisisi, pinigil niya ang napipintong kapahamakan at hindi na itinuloy ang pagkawasak ng Nineve. Ngunit hindi natuwa si Jonas, sa halip siya'y nagalit. Nanalangin siya sa Panginoon, "Panginoon, hindi ba ito ang dahilan kung bakit ako tumakas patungong Tarsis? Alam kong ikaw ay mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit at madaling magpatawad. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa makita silang pinatawad mo." Ngunit sinabi ng Panginoon, "Matuwid bang magalit ka?" Lumabas si Jonas sa lungsod at nagtayo ng silungan upang hintayin kung ano ang mangyayari sa Nineve. Nagpatubo ang Diyos ng isang halamang lilim upang maibsan ang kanyang init, kaya natuwa siya sa halaman. Ngunit kinabukasan, nagpadala ang Diyos ng isang uod na puminsala sa halaman, kaya ito'y natuyo. Pagkatapos, nagpadala siya ng mainit na hanging silanganan at matinding sikat ng araw na nagpagupo kay Jonas sa sobrang init. Muli niyang hiniling na mamatay na lamang siya. Sinabi ng Diyos, "Tama bang magalit ka dahil sa halaman?" "Oo, at gusto ko nang mamatay," sagot ni Jonas. Ngunit sinabi ng Diyos, "Ikaw ay nag-aalala sa isang halamang hindi mo itinanim o pinalago. Sumibol ito sa isang gabi at nalanta sa isang gabi. At hindi ko ba dapat ipagmalasakit ang Nineve, isang malaking lungsod na may libu-libong katao na hindi alam ang kanilang kaliwa sa kanan, pati na rin ang maraming hayop?" Sa tanong na ito, ipinaalala ng Diyos kay Jonas na ang awa at kapatawaran ay kasing halaga ng paghatol. Habang nakaupo si Jonas sa ilalim ng mainit na araw, tahimik siyang nagmuni-muni sa mga sinabi ng Diyos. Napagtanto niya na habang siya ay nagagalit sa pagkawasak ng isang munting halaman, ang Diyos naman ay nagmamalasakit hindi lamang sa mga tao, kundi pati sa buong kanyang nilikha. Dahan-dahang bumangon si Jonas, iniwan ang kanyang lilim, at nagsimulang maglakad pabalik. Habang binabaybay niya ang lansangan ng Nineve, nakita niya ang mga taong noon ay masasama, ngayon ay nagbabagong buhay. Mga dating mandaraya, ngayon ay tapat sa kanilang trabaho. Mga dating mapanakit, ngayon ay nagtutulungan. Mga dating makasalanan, ngayon ay nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. Sa kanyang puso, unti-unting napawi ang kanyang galit. Napagtanto niya na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng hustisya, kundi siya rin ay Diyos ng pag-ibig at habag. Sa huli, iniwan ni Jonas ang Nineve na may bagong pananaw sa buhay. Naiintindihan na niya na ang awa ng Diyos ay hindi lamang para sa Israel kundi para sa lahat ng nilalang. At doon, sa kanyang paglalakbay pa uwi, sa ilalim ng langit na bughaw, at sa ihip ng hangin na tila nagdadala ng panibagong pag-asa, isang aral ang nanatili sa kanyang puso. Hindi kailanman nagkukulang ang pagmamahal ng Diyos. Ang kanyang habag ay hindi lang para sa mga banal,
kundi lalo na sa mga makasalanang handang magsisi at magbago. At ang tunay na pagsunod sa Kanya ay hindi lamang pagtanggap ng Kanyang biyaya, kundi pati na rin ang pagbibigay ng kapatawaran at pagmamahal sa iba. At sa aral na iyon, nagpatuloy si Jonas hindi na bilang isang taong nagtatago mula sa Diyos, kundi bilang isang propetang lubos na nakaunawa ng tunay na kahulugan ng kanyang habag. Naway nagustuhan mo ang bidyong tinalakay natin ngayon. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.